Hello po, magandang umaga, magandang gabi 'no, nasaan panig man tayo ng mundo. Baka mapanood niyo ito ay umaga na. Pasensya na po kayo ha, sobrang bagal kasi mag-ano, upload po 'pag naka-data lang 'no. Hindi kagaya yung may internet talaga. Pasensya na po ha, kasi hindi pa naaayos pa rin ang ating internet connection. Pero naitawid ko naman ang lahat ng reading ngayong araw na 'to. Oh, ang aga, this is the death card. Opo, nakatawid naman at naayos naman ang mga reading natin ano. Salamat po sa mga nagpa-reading simula kaninang maagang-maaga 'no. 6:00 nakapag-start na, tapos hapon, ngayong gabi 'no. 'Yun lang talagang ang gastos po sa sa pa-load, 'di ba? Pero okay lang po 'yun kasi ako na may nag-promise sa inyo, alangan namang hindi ko tuparin, 'di po ba? Okay, so ito na. Tignan natin na makukuha natin ngayong reading na ito ha, itong reading na 'to. Di ko alam kung 12:00 niyo na 'to mapapanood or 11:00 'no, depende sa pag-upload, pasensya na po ha. Ayan, so sa unang latag pa lang natin, there is the Death card, Knight of Cups. Meron tayo ditong Eight of Swords and we have the Wheel of Fortune. Okay. So tingnan natin ha, kung ano yung pangalawang latag. At sa may mga order po ha, baka by Monday na tayo magpadala. Kasi po, kailangan kong pumasok sa opisina bukas ng gabi, diba? Hassle talaga pag po eh. Ay nako, sana maayos na nilang internet. Diba po? Pero kayo mag-alala, by Monday, sigurado yan. Pa kayo mag-alala. And, ayan na, naglalabasan ng mga baraha ha. Kamusta ang araw ninyo? Ang Biyernes? Nakakapagod ba? Diba? Parang ang traffic ay lagi na lang naman. Diyos ko, hindi na naalis sa ating buhay. Diba? Nakapagpadala na kasi ako kanina, tapos may mga humahabol. Diba po? By Monday po ha, huwag kayong mag-alala, marireceive nyo yan. So, eto na, kompleto na ang ating situational reading para sa umaga, gabi, kung ano man oras ito mapanood ha. Sabi ko nga, wala naman siyang oras. Kung kailan kayo makaresonate, yun po ang para sa inyo. We have the Four of Swords, we also have the Page of Cups, we have the Knight of Wands, and we have the Hermit. Okay, alam mo dito, no, nag-start ka ni kasi nagkaroon na nga ng ending. So, natapos na. Okay. So, nagkaroon ka na ng pagpapahinga. Ayan ha. Parang gusto mo na munang mag-rest, no? Gusto mo na muna ng sarili muna. Ang problema naman dito, ayan Ayan, ang problema ito, kita mo, balik siya ng balik. Diba? Na mas lalong nakaka-confuse sa'yo. Imbis na nag-uumpisa ka na at nag-start ka na ng panibago, naku-confuse ka sa pagbalik-balik ng taong ito na hindi mo ba maramdaman or hindi mo alam kung ano yung dapat mo talagang maramdaman, 'di ba? At some point, parang sa tingin mo okay ka na. Yan, nagpahinga ka lang, parang okay na, no? Nakarest ka, tapos na, parang, alam mo yun, nakapag-usap na kayo na hanggang doon na lang. Tapos, pagdating ng ilang araw, babalik na naman sa'yo. Ayan So, nagkakaroon ng problema dito. Kasi, alam mo yun, parang yung mga ginagawa niya sa'yo, nagkakaroon ka ng, alam mo yun, pag-asa na baka sakaling maayos ba. Pero, meron din naman siya mga ginagawa na, alam mo yan, talagang pinaparamdam niya sa'yo na hanggang dun na lang. Which is, alam mo, nakakagulo. Lalo sa pag-iisip mo, no? Kasi nag-set ka na. Let's say, nag-set ka na. Mananahimik na lang, start na ng panibagong buhay. Maya-maya, ilang araw lang, nandiyan na naman. Diba? Or nakikipag-chat na naman sa'yo. Or gusto ka na namang makausap. So, there is something wrong here. Alam mo po yun. Kung may third-party situation sa inyong dalawa, ginagawa niya rito, ginagawa kanyang rebound. Okay po, masakit man pakinggan pero yun talaga yung totoo ha. Ginagawa kanyang rebound kasi in case na hindi sila magkatuluyan, in case na hindi sila maayos, alam niya sa sarili niya tatanggapin mo pa siya. Ang tao pong ito ay narcissist.
ito lang yung gustong-gusto niya mangyari sa'yo, no? Pero ano ginagawa niya sa'yo? 'Di ba? Ano ginagawa niya sa damdamin mo? Pinaglalaroan ka lang po niya. 'Di ba? Napakahirap mang gawin ay pakinggan, masakit pakinggan, pero alam mo yun, pinaglalaroan niya yung damdamin mo. Ginagawa kanyang reserba. Baka sakaling hindi sila magka-okayan, at least nandiyan ka. 'Di ba? Ang sakit nun. Sobra pong masakit yun, ha? Kayo, kung gusto, alam ko naman kasi nararamdaman niya yun, eh. 'Di ba? Or kapag hindi sila okay, bumabalik sa'yo. Tapos pag naging okay sila ulit, tsapuera ka na naman. 'Di ba? So, pahalagahan po natin yung sarili natin, ha? Sabi na rito ng make investment. Hindi lang sa kaperahan. Mag-invest ka po sa sarili mo. Okay po. Grabe ang epekto sa mental health na pagkaganyan po, ha? Alam mo yun? Ginagawa ka niyang reserba. Sakit po niyan. Pag hindi sila okay, sa'yo pumupunta. Hindi po tama yun, ha? Kahit pa sabihin na, alam mo yun, mahal mo, regardless ama ng mga anak mo, hindi po. Kailangan natin pahalagahan yung sarili natin. And we have the emperor here, may dalang number 4. Alam mo, sinasabihan ka na eh. Maybe it's your parent, ano. Kasi nga may mga, dito, father figure, ganyan, ano, or mga uncle mo, or kahit sino pa man na may edad, sinasabihan ka na mali yung pagtrato sa'yo, pero parang hindi mo naman pinapahalagan. Sobra-sobra yung pagmamahal mo sa taong yun, which is mali po, ha. Kailangan nating i-balance yan. Kasi at the end of the day, ikaw at ikaw pa rin po ang nasasaktan. Sobrang bigat ng reading ito, no? Oo, naiintindihan naman natin na nagmamahal lang kayo. Pero ang pagmamahal na po yun ay may hangganan din naman. O, diba? Masakit ang katotohanan ito, pero alam mo yun, kailangan mo pong tanggapin, ha? Kasi hindi po pwede. Hindi po palaging ganun. Hindi po palaging ikaw yung nagbibigay. Hindi po ba? Dapat pahalagahan niya rin ang damdamin mo. Hindi po pwedeng laging ikaw ay bukas palad na sasalo sa kanya pagka wala nang gustong tumanggap. Oh, masakit man, pero yun po ang katotohanan, ha? Okay po, baguhin ninyo ang pakikitungo sa inyo ng taong ito. Ayan, see? Kung kailangan ikaw po ay talagang umalis na, gawin mo. Ayan. Kasi nangyayari dito, aalis ka, tapos darating, hahabol-habulin ka. Mag-iiba na naman yung pakiramdam mo, pati plano mo maiiba. By this time, siguro kailangan magmatigas. Ayan, tamang-tama, standing on your ground. Diba? Talagang by this time, kailangan tumayo ka. Sabihin mo sa kanya na hindi ka option, na hindi ka rebound. Diba? Kailangan maging priority ka. Kung hindi ka ang priority, then go. Diba? Tapangan mo. Lakasan mo ang loob mo. Hindi po pwedeng laging ganun. O, diba? O, eto pa. O, conflict. Lagi naman kasi. O, diba? Mauuwi at mauuwi rin naman sa conflict ang inyong mga palagi ang pag-uusap, problema. Siyempre, sisingit pa rin yung third party, no? Si Bakekang. And the best thing, kanina ko pa sinasabi, i-balance, diba? Huwag puro puso. Sa nakikita ko kasi dito sa'yo, no, kung sino man tong situation na to, puro ka ngayon puso. O may dalang number 4 and 14 ng ating mga baraha, ha? Puro puso. Sobra yung pagmamahal mo. Sobra yung urge mo na maayos pa kayo. Pero ang ginagawa niya, pinaglalaroan ka na lang ng taong ito, no? Hindi ka po dito mahal. Alam mo yun? Narcissist. Ang mahal niya rito yung sarili niya. Yes, somehow, makakaramdam ka ng feeling defeated. Pero pasasaan ba mawawala din yan? Yung pakiramdam na para kang talunan. Yes, kasi alam mo yun, ikaw na mismo yung bibitaw eh. Ikaw na mismo yung give up sa pagkakataon na yan. Pero it's okay. Ayun, kasi alam mo kung bakit. Sa susunod niyan, makakaramdam ka ng pagkapanalo. Pagkapanalo kasi pinili mo ang sarili mo. Oh, di ba po? Lagi yung patatandaan ha, hindi kayo option. Kung hindi kayo magawang priority, it's okay. And we have the 2 of cups here. Ayan. Huwag kang mag-alala. Meron pong parating para sa'yo ha. Na maaaring siyang tunay, magmamahal sa'yo, na may respeto. At pag, alam mo yun, kaya kang alagaan, kaya kang samahan, kung ano't ano man, di ba?
kayang-kaya kang hindi ka pababayaan po ng isang taong ito na paparating sa buhay mo. So, hindi natin kailangan pang hinayangan yung mga ganyan tao, ha? Meron at meron pong paparating para sa inyo. Bakit po ng ganyan, ha? Yung sa totoo lang, di ba? Uuwi lang kasi hindi sila naging okay. Tapos, ikaw yung kakasamahin kasi hindi na sila okay. Pero pag okay sila, halos hindi ka maalala. So, painful po. Huwag natin hahayaan na i-treat tayo ng mga tao ng ganyan. Kahit pa gaano po kamahal, kahit sabihin mo sa akin na kasi po mahal ko siya whatsoever po. 'Di ba? Kasi kung mahal ka ng taong yan, hindi ka niya gaganyanin. Oh, 'di ba po? No? Okay, ito para sa iba naman ha, pangatlong deck of cards. We have the water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. This is a Four of Cups na naka-reverse. O, yan. Sabi rito, no, choosing happiness, which is the best thing. O, diba? Kahit sino ha, kung ikaw nasa situational reading, or kung ikaw man itong pangatlo sa deck, no, kung kanino man, always choose your happiness. Hindi mo kailangang piliin na sumaya ang ibang tao. Mas mabuting kailangan mo, pipiliin mo ikaw yung maging masaya, no? Ikaw mismo sa sarili mo. Hindi po yung ibang tao. We have the Four of Pentacles. This is an earth sign. Taurus, Virgo, and Capricorn. This time, ang iba naman sa inyo, kailangan mag-save ng kaperahan. Baka mapupunta sa medyo alanganing sitwasyon, no? Para merong mabunot, di ba? Once na magkaroon ng problema sa kaperahan, meron at merong makukuha. Meron at merong mabubunot po. Ayan. Ang bigat ng ating situational reading, ano. Pero, alam niyo yun, somehow, talaga nangyayari yan eh. Sa totoong buhay po, meron talagang mga ganun, yung sobra-sobrang magmahal, ano. Kahit pa ulit-ulit na tinatanggap pa rin. Ang nakakatakot doon kapag ka naubos ka na. Kasi once na naubos ka na, wala ka ng pakiramdam. Yun ang nakakatakot doon. Baka hindi mo na kayang magmahal pa ulit. Okay po. So, as much as possible, sinasabi ko ngayon pala, kung ikaw na sa situational reading, putulin mo na. Putulin mo na yung, alam mo yun, yung sobra-sobrang paggamit niya sa'yo. Okay po? And we have the Justice in reverse. This is an air sign, ano? Gemini, Libra, and Aquarius. Ayan. Sabi niya rito, no, guilt. Oh. For some of you, nakakaramdam ng guilt. Baka may nagawang hindi maganda. Po pwedeng sa partner ninyo, sa trabaho, o kung saan man. Kung ano man tong guilt na nararamdaman, siguro kailangan ng aminin din. 'Di ba? Para makaalis yung guilt na nararamdaman na yan. Kasi pagka lagi nandiyan yan, lagi sisingit at sisingit yan sa kalooban mo. O, 'di ba? Kaya so kung ano man yan, na ano yung nagawa mo, siguro kailangan mong aminin. Okay po? Okay, sige, tingnan pa natin kung ano pang paparating, ano? Check pa po natin dito sa ating pangatlong deck of card. And we have the Tower, fire sign. So, tagi-tagisa. Water, earth, air, and fire. Sa unang latag, lumabas po lahat ng mga zodiac sign. Sudden change o bigla ang pagbabago. Maaring sa buhay mo, no? Maaring sa career mo, maaring sa love life mo. So kung ano man, isa po itong bigla ang pagbabago. Hopefully maganda, 'di ba? Napaka-positive lang. So kung ano man 'yan, maging positive thinker lang tayo, no? Huwag tayo mag-invite ng mga negativity. Para kung ano man 'yan yung bigla ang pagbabago, ibig sabihin positibo pa rin. O, 'di ba? We have the Page of Wands. This is a fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Ayan. Yung iba sa inyo, meron daw may mga exploration na gagawin. Para saan ba ito? O, diba? Mag-explore ng isang island, mag-explore ng mga bagong kaalaman. So, depende ha. Kung ano mga gusto niyong alamin. O, exploration daw po ha. Ayan. Lalo na lalapit ang mga summer, no? Mag-explore ng mga island, ng mga, ang tawag dito, mga beach, o, diba? Ingat-ingat din po, ha? And we have the moon. This is the water sign. Ayan. Fear, sabi niya rito, no? Takot. So, some of you may takot pa rin. Takot, magmahal ulit, no? Yun ang mahirap, o, diba? Baka meron ng dumating na tunay na magmamahal sa'yo. Kaso sa sobrang takot mo naman, ayaw mo nang magbigay, o diba? Sinarado mo na. Yun po ang mahirap, ha? And we have the Nine of Cups, water sign ulit ito, no?
Sabi niya rito, yung wish niyo daw po, magkakatotoo na. Wish is coming true. So, ano man yung kahilingan na yan, ay ayan na nga, paparating na. So, sana po, isa ito sa mga magagandang kahilingan na naninais ng puso mo. O, ayan, paparating na daw. And this is the last card para sa ating pangatlong deck. Ten of Swords, air sign, painful endings. O, ayan na. So, ang iba sa inyo, meron talagang pagtatapos ng relasyon, pagtatapos ng kung ano man, na sobrang masasaktan kayo. Pero alam mo yon, yung sasakit na yan, dyan din po kayo mag-grow, dyan din kayo babangon, at dyan din po kayo makaka-recover. Diba? So, kung ano man yan, pagdaanan lang, no? Sabi ko nga, huwag tambayan. Masakit kung masakit. Pero yun nga po, huwag natin siyang tatambayan po, ha? Lagi natin yung pagdadaanan lang. And, pwede na kayong magtanong, ayan ha, pag-ibig, financial, pangyayari, kung ano man ang gusto nyo malaman ninyo. Itanong natin sa Divine Universe, answerable by yes or no. Okay po. Divine Universe, ibigay mo po ang kasagutan sa kanilang. Ayun na. Bumali-baliktad. Uy, we have, the Wheel of Fortune at may dalang number 10. And maaari po ang kanyang sagot. Ayan. Good luck and good fortune naman sa iba. Good luck daw. Di ba? Ang ganda. Good fortune. Baka matataas na ng sahod, salary increase, or kung ano man, Kung saan niyo makukuha ang good fortune na yan, good naman. So, hindi naman sinabing bad. So, makukuha niyo sa magandang paraan po. Di ba? And kung kayo yung nasa situational reading, sana hindi pa napapagod ang puso ninyo. At sana huwag umabot sa puntong mapagod ang puso mo. Kasi yun ang napakahirap. Once na mapagod ang puso mo, dalawa lang yan eh. Hindi mo na siya kayang tanggapin pa or hindi mo na kayang magmahal ulit. Sabi ko nga, diba? So, as much as possible, kung napaka-toxic na nito at ginagawa ka lang niyang, rebound, ginagawa ka lang niyang, alam mo yun, naghihintay or laging hindi binabalikan or whatsoever, kung ano man ang matatawag nyo dyan, putulin nyo na po, ha? Hindi nyo po deserve yan. You deserve to be happy, you deserve to be loved and be loved. Diba? Sabi nga nila, diba? You deserve to love and be loved. Ang pag-ibig po, both ways. Hindi po pwedeng ikaw lang yung bigay na bigay, di ba? Dapat siya rin po kung talagang mahal ka niya. Okay po, and kung gusto nyo ating reading, pa-like, pa-share, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na nire-release natin. At sa lahat po ng gusto ng private reading sa February, February yung Friday? Pasensya na kayo ha, hindi natin kabisado. It's 27. Ayan ha. February 27 po para sa reading. Ayan, magpa-book na kayo ngayon. Ngayon palang maaga na to ha. Para po hindi nag-aagawan dun sa oras. Sinasabi ko sa inyo, yung mga early na nakikipag-usap sa akin, nakikipag-settle, sa kanila ko po binibigay. So kahit gustuhin niyo yung oras na yun, pasensyahan po tayo kung na-settle na po ha. Or pwede mo kayo magpa-book sa susunod na Friday po. Yun lang. Hindi ko maibibigay sa inyo kahit madoblehin niyo yung bayad. Diba? Kasi hinahamon pa ako ng iba eh. Nadoblehin ko yung bayad, bigay mo sa akin yung oras na yan. Hindi ko po magagawa. Diba? Kasi it is much on integrity and loyalty. Diba? Itong mga tao na to, na pumili ng oras na yun, talaga nakipag-usap sa akin yung masinsinan. Kasi kung ngayon katatawag mo lang sa akin, gusto mo kunin yung oras niya, dodoblehin mo pa. Hindi po ako ganun ha. Okay po. Tayo po ay taong kausap. Eka nga. Thank you so much po for watching ulit ha. Share nyo naman ang ating mga videos. And sa lahat ng gustong umorder ng ating mga bracelet, ayan, ang gaganda nila, Lahat po sila ay authentic. Ayan. Diba? Ako na lang yata yung pinakamurang nagbibenta ng mga original, Siyempre, kailangan, alam niyo yun, babaan na natin kasi hindi naman lahat makaka-afford ng ganun kamahal sa kanila, At alam niyo yun, siyempre gusto na nating maranasan yung mga taong naniniwala sa mga kristal na magkaroon sila. Diba?
kahit na ganyan yung competition ngayon sa market, kailangan hindi ko talaga kayang itaas yung mga gagaya nung sa kanila. Hanggang dun lang tayo. Okay po? Yung kaya ng masa. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang naman ito yung aking trabaho. Meron po tayong trabaho na talagang bumubuhay sa mga aso pa. O diba? This is our just sideline. Kumbaga nga, para sa mga tinutulungan natin. Thank you so much po ulit. Napahaba na naman ang aking litanya. Baka may magalit na naman dyan. Okay po? Have a good morning. Baka morning natin nyo ito mapanood. Evening naman sa iba. Kung nasan kayo na panig ng mundo. Ha? Stay safe po ulit. Ayan, stay positive. Salamat po sa inyo muli. Bye-bye po.